Good morning. We are now in the light. Light them with my word. Ang atong sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa laiko. Good morning, brothers and sisters. Daghan mo kayo, mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 50 ka buok. No? Daghan kayo. Ano pa rin sa? Si tinta mo ka buok diri dahil apil. No? So nga to ang gospel is taken from Mark chapter 14 verse 12 to 16 then 22 to 26, no? The solemnity of the Corpus Christi, or the feast of the most holy body and blood of Christ. No? So, the feast of the most holy body and blood of Christ. Mao man ni siya ang katong daan nga kanana ang ilahang tawag ini nga pista mo ang Corpus Christi, no? Morning party, no? This is part of the passion narrative sa Palm Sunday. Ang atong madungog karon is mga portion sa events katong panghitabo nga din nag-celebrate po ang mga apostoles together with Jesus Christ sa Passover meal. Kay mga Hudiyo man na sila, faithful man to sila mga Hudiyo, no? Passover meal sa upper room. Gi-recognize nato karon o gi-accept nato ang body and blood of Christ mao ang nagpa kanang lahutay nato, no, sa ato ang pagkaon, sa ato ang spirituhanon nga kinabuhi, sa ato ang panaw ini kinabuhi nga mahilangit unta tatanan, no? Ngani atong gitamod iyang istorya, do this in remembrance of me. Ngani sa ang primerong mga community sa ato ang Katoliko nga simbahan o mga Kristiyanos nga sumusunod ni Kristo, mao ang community of Antioch. Mahibaw-an nimo nga community sila nga nagsunod kang Kristo because of this. They do the kananaang breaking of the bread in remembrance of Jesus Christ. So mga community sa gagmay sa Antioch, moto ilang gitawag nga small churches or mga house churches, no? Mga simbahan, no? Let us go to the gospel, no? Readings. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, kanus ihawon ang karnero sa Pasko sa pagpasaylo or Pasko sa pagsaylo. Gipangutanan siya sa mga tinunan, asa man namo andamon ang panihapon sa Pasko sa pagsaylo o the feast of the Passover, no? Ngani naibawan naman ninyo unsa nang Passover, no? Inyohan na naman ang na tun-an, no? So meaning ang disipulo day nini nangutana og asa man ta mag-celebrate Lord sa pista sa Passover. Ngani kaning tungura gipangutana niya sa mga disipulo kay mao man ni ang panahon nga musulod na sila sa Jerusalem. Kadumdum mo itong Palm Sunday nga gitabo siya sa daghan kayong mga tao nga gadala og palma, no? Og lukay. Mao ning panahon na sa wa pa sila musulod nangutana ang mga disipulo. Asa man ta mag-celebrate kay Passover na biya to, no? And then gisugo ni Jesus sa verse 13. Ang duha
sa pag-ingon, lakaw sa syudad, dito duulon mo sa magdalag tibod sa tubig. Sunda siya hangtod sa balay, nga iyang sudlan ug ingna ang tag-iya. No? Iyang gistoryahan ang 12 apostoles nga adto mo o papreparar sa Passover. Apan, sundan ninyo tong nagdala og tibod. No? Ang nagdala og tibod nini lalaki. No? Sa dito sa practice sa kanana mga Hudiyo, ang magtibod, ang maghakot og tubig nga ilang pasanon sa ilang ulo, mga babae, dili lalaki. Kung ang lalaki magani magdala og tubig, ilang isablay sa kanang skin sa kanang animal bitaw, sudlan lag tubig. Ingon ana ang style sa mga lalaki. But this one, ang lalaki nagdala og tibod, gipas-an niya sa iyang ulo ug ilahang gisunod. Siyempre, daghang kayong pilgrimage, daghang kayong gaanha sa Jerusalem, kay Jerusalem rabia ang nay templo. Nagbisita sa templo kay Passover, o tungod sa ilang kadaghan, nay usa ka tawo nga gadala og tibod, gipas-an niya sa iyang ulo, makita gyud siya, no? Mo siguro hinungdan siguro, no? They recognize them in a very crowded Passover with the Passover pilgrims. In verse 14, nag-ingon ang Ginoo, asa man ko makigsalo sa akong mga tinunan sa karnero sa Pasko sa pagsaylo. Pakitaon mo niya sa dakong lawak nga giandam o gisangkapan na, no, gipangandam o gisangkapan na nanay mga kuwan, mga sana giandam diha sa pag-celebrate nila sa Passover, no, nanay sangkap ko, no, nanay mga plato o uban pang kubyertos sa syudad. Nakaplagan nila ang tanan sumala sa gisulti ni Hesus o giandam nila ang panihapon sa Pasko sa pagsaylo. No? Dili lang si Jesus nag-ingon nga asar pi sila magselebrar sa Pasko sa pagsaylo, but also giistoryahan nila unsaon pag-prepare for the Passover. Verse 16, the disciple then went up, entered the city, and found, and just as he had told them, and they prepared the Passover. No? Ang ilang gibuhat, gisunod na nila ang instruction ni Jesus, o diha nakita nila, no? Dito to ni hunong tong nagdala og tibod, iyang gipas-an dito sa usa ka balay. O ang tagya sa balay, accommodating kayo, o gihatagan sila, o kanana ang giabi-abi sila, o diin na kuha nila ng sana kanang natultulan nila o gatuan nila sa second floor, tuwa dito prepara na tanan. Wadto ta sa verse 22. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan, mi panalangin, mi pikas, mihatag ini og mingon, dawata ni ako ning lawas. Unya gikuha niya ang kupa, humag pasalamat, iya ning gitunol nila og nangingon ang tanan. Unya nag-inom ang tanan. Unya miingon siya, ako ning dugo, ang dugo sa kasabutan nga iula alang sa daghang katawhan. No? Ang dugo sa kasabutan, ang dugo sa covenant, the blood of the covenant, no? Which will be shed for many, no? Which will be shed for many. So, naay significance nganong blood man of the covenant. Why is it to be shared o to be shed? Iula alang sa daghang katawhan, no? So meaning, si Jesus, He gives meaning to the bread and wine. Remember, kanini ang Last Supper mo niyang katapusan lang panihapon,
dili lang katapusan panihapon, katapusan nilang meeting. Katapusan nilang pag meeting o unsay kanang iyang mga kanang gitawag niya swan song, no? Idiomatic expression. Katapusan niyang pamilin-bilin, no? Sa ila tanan, no? Kanini ang blessing sa bread nga gitagaan ni Jesus og bag-ong meaning. Blessing sa bread, duha ni ka epekto, no? Kung sa Hudiyo pa ni. Ang usa mo ang pagpangayog pasalamat, meaning which is people gikan sa mga katawhan ngadto sa Ginoo, no? Then ang ikaduhang meaning sa blessing or thanksgiving, which is God, ang Ginoo gahatag, no? O ganang blessing sa iyang katawhan. God action gikan sa katawhan Ginoo ngadto sa katawhan. O ang Hebrewhanon nga pulong nga kanana ang kanini ang kuwan, kanini ang sa thanksgiving mao ang barak, no? Barak or the Greek word Eucharistio, meaning it is a combination of iyo meaning good and charis means gift, no? Gasa. On the word of Eucharist, diri na nimo makita sa Greek word nga Eucharistien, meaning thanksgiving, no? Pagpasalamat. This is because Jesus gave thanks at the Last Supper that instituted the Holy Eucharist, then offered praise and thanksgiving once and for all diha sa cross. In verse 23, makita nimo verse 23, yun siya, unya gikuha niya ang kupa. Humagpasalamat iya ning gitunol nila og nag-inom ang tanan. Unsa man ning kupa, no? This would be the third cup. The third cup of the Passover liturgy. The cup of blessing. God's promise that He will redeem us, no? Tanaw nimo sa Exodus, kung namoy Bible, Exodus chapter 6 verse 6 to 7. Ako si Yahweh, kuhaon ta mo sa Ehipto, diin nagantos mo og luwason sa inyong pagkaulipon. Pinaagi sa kahibulungan kong mga buhat o sa pagbakyaw sa kamot kong gamhanan. Himuon ta mo nga akong katawhan o mainyo kong Dios. Pagawson tamo sa kaulipnan sa Ehipto ug dadon sa kayutaan nga gisaan ko kang Abraham, Isaac o Jacob. Nga akong ihatag ninyo aron mainyong kabtangan, ako si Yahweh, no? Gopo kini paminawon sa kanang English kay klaro kayo ang iyang the four cups, no? Yun siya nga. Therefore, say to the Israelites, I am the Lord. Yun siya nga. I am the Lord, number 1. The four cups, no? The four cups. Number 1, I am the Lord, I will free. Number 2, I will free you from the burdens of the Egyptians, no? From the burdens of the Egyptians, and I will deliver you. I will deliver you from the slavery, no? Then number 3, by my outstretched arm and with my axe of judgment, I will redeem you. I will redeem you by my outstretched arm. Anong outstretched arm man?
Kay si Jesus may nag-redeem nato sa cross, no? Si Jesus man ang nag-redeem sa ato sa cross. With my outreach arm, ingon siya. Ngayon, pag humana na siya, I will take you. I will take you. I will take you as my own people, and I will be your God, and you will be my people. This is the covenant. No? This is the covenant which God, no, established, no? Mo ni ang old covenant which God has established, and He renew it later on with Jesus Christ, no? Unya makita ninyo nga kausa man ni, no? Kausa man ni si Jesus nag-mention og covenant. Nag-mention si Jesus og covenant diha rapod sa Last Supper, no? Sa Last Supper, sa katapusang panihapon, nag-mention siya og kanang the covenant. A covenant is a family bond which sealed a blood and the sharing of a communal meal, no? A family bond which is sealed in blood, no? Kay kung walay blood bi ang tao, dili mabuhi. No? Kung walay gadugo nga, walay gadagang nga kanana ang blood gihapon murag kanana ang nagyapoy kalabutan sa espiritu. No? Kung wala ang espiritu diha sa Ginoo sa ato ang pamilya, sa ato ang community o sa ato ang simbahan, dili mahitabo nga naa ang usa ka kanana ang community nga naa diha ang Ginoo. O pagasalusuluhan sa ato ang communal meal, no? Makita nimo nga nung communal meal man. Gwapo kaya ang meaning aning Last Supper bitaw og imo gyang tuhugon og mayo. This is the cup of my blood, the blood of the new covenant. The new, no? Ingon na sa Last Supper, ingon ang Ginoo, new covenant, no? New covenant ko, no? Sa Last Supper, no? Kay kanina ang pagsalo-salo sa ato ang Ginoo, sa ato ang kanang covenant, sa banding nato sa ato ang community, magsugod sa pamilya, diha sa ato ang mga kaigsunan o diha sa atong simbahan, mao kuno ni ang og salusaluhan nato sa ato ang communal meal. Kay diha man sa communal meal, diha man bitaw kita kanang sana maila natog maayo ang mga katawhan nga naata sa atong pagkaon, ug diha pud nato mahisgutan ug unsa ka maayo ang Ginoo, pagpasalamat, pagpangaliya, ug diha po nato makita ug unsa gyud ang ato ang sana kanang pagabuhaton later on human nato pagpasalamat sa Ginoo. Karon pila man ka pamilya karon nga magsalo-salo pa sa pagpangaon. Na mag-iya-iya na lang og lakaw, mag-iya-iya og duo sa lamisa. No? Tabunan lang, na paguman, butangan lang og mura og nasa boarding house ang atong mga members sa pamilya. Muna kami sa among balay, among yung gi-observe gihapon ang Lord's Day celebration. Wherein at the end of the week, nagyod may time nga magsalo-salo kami. Membro kay apo naman lang kami sa among apo. Mag Lord's Day celebration gyud mi. Because of what the Lord is trying to tell us. No? Kanang, do this in remembrance of me. How will you be able to do that? If you are only doing that
during the Mass. But sa imuhang yung pamilya, wala na nimo buhata. No? Do this in remembrance of me. Nga mo ni akong gusto. This is my new covenant. Magsalo-salo mo as a family. And then, kananaang as a community, as a church, as the body of Christ, mystical body of Christ. No? And then, you share this, you said, this is my, the new covenant, which I shed it to many. Shed, katong shed nga, is its ed. No? Which I shed to many. Unsa may pasabot sa shedding, no? Sa akong giula alang sa daghang katawhan, no? Giula niya diha sa daghang katawhan mo nang kita tanan. Gihimo kita mga witness as a Christian. How do we live as a Christian? Yun sana to pagpuyo, no? Kaya manggiula diha sa daghang katawhan, then we should be the witness, we should be the model, and we should be the kanana active evangelizers to as many people as we can, to announce the good news or to bring the good news to those people who have not heard, no? So meaning, wala day restriction kay sa una, na restriction sa una. Mga Hudyo ra. No? Mga chosen people of God ra. Karon wala restriction. Tanan. No? Tanan. No? And then, in verse 25, sapagkat tinuod sultihan tamo, dili ko mo tawag usab sa bunga sa paras hangtod nga mainom ko ang bag-ong bino sa gingharian sa Diyos. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine, and the day when I drink it new in the kingdom of God. Muni ang iyang final words, no? Sa ilahang katapusan panihapon. Makita nimo nga wala pa niya mainom ang 4 cups. Tulo ra biya ka cups ang ilang nainom. Ang ikaupat, wala biya mainom, no? Katong the 4th cup of completion, no? I will take you. I will take you. Asa maday niya na kuani, no? Asa maday niya na kanana complete. In Exodus chapter 6 verse 7, I will take you as my own people, and I will be your God, and you will know that I, the Lord, am your God, who had freed you from the burdens of the Egyptians. Burdens of the Egyptians, meaning the kung sa atong kaugalingon nga panghitabo sa New Testament, the burdens of sin. Asa tagiluwas, asa tagilibre, diha sa cross. So diha ang kanang 4th cup of salvation, no? Na nahitabo. It was consumed, no? Makita man ninyo sa recitation sa Psalm 136 verse 1 to 16. And then in verse 26, humag-awit sa mga salmo sa pagdaig, nanungas sila sa bungtod sa ulibo. Before sila nahuman, i-announce niya nga, Peter, you will deny me 3 times. No? Oh. And then after that, ginom nila ang 3rd cup, and then nanungas sila sa dito sa bungtod. No? Ang Mount of Olives, maning atbang raman ni sa ilahang gikuanan, atbang raman ni sa ilahang nag-hold sila og Passover, no? And then sayon ra kay niya sila dito. In Mark chapter 15 verse 36, si Jesus nag-ingon, no? While on the cross is given sour wine to drink. Katubitang kanang aslum nga kanang bino, no? Mura naman to suka. Gibutang sa esponga o gitunol diha sa bangkaw diha sa iyang baba o gipainom. Mao maning the same branch
used to sprinkle the blood on the doorpost during the first Passover. In Exodus chapter 12, verse 22. When Jesus drank kaninga sour, no? Aslum nga vino, he said, "It is finished," no? In John chapter 19, verse 30, the same words which consummated the Passover meal and give up His Spirit. No? So makaingon po ka nga, it is finished. The fourth cup was finished when He drink, no? The sour nga wine, no? In summary, makita na to gi-share sa atong Ginoo ang account sa natapusang panihapon. Nagsugod siyang instruction nga iyang gitagan ang mga disipulo unsaon pag-prepare sa celebration. Celebration of thanksgiving because God delivers us from the bondage of Egypt sa una, but bondage of sin. Hantod karon na gapos-gapon ta sa kasalanan. So munang gipahinomduman kita, do this in remembrance of me. Mayunta po sa atong balay-balay, ato pong himuon ni sa atong pagampo, no? Essential yung kayo sa iyang gitudlo na to sa Holy Eucharist. Nga naman, very symbolic. He took the bread, blessed the bread, broke the bread, and shared it with His disciple. He took the bread. Who is the bread? Who is the lamb? It was Jesus. Break it, and then into pieces and distributed. Mo na gibuhat na to sa Santos nga Misa. No? So this is the Last Supper, is the institution of the Holy Eucharist. At the same time, it is the new and everlasting covenant which we celebrate until this time during the holy sacrifice of the Mass. Mao man ang celebration as the Vatican Council II said. Muna, brothers and sisters, with the institution of the Holy Eucharist or the community of the people of God, tanan yung sakramento paingon yun diha. Huwag ilain, no? Sacrament of ordination paingon yun sa community sa Ginoo. Sacrament of reconciliation sa Ginoo yun paingon, no? Unsa extreme unction, healing paingon yun sa ato ang community. Asa paingon ang resulta na community magyud. Makasala ang tao, asa man nimo ibalik diha man sa community sa Holy Eucharist. Ang tao magserbisyo, magpari, magmadre, asa paingon. Diha man siya magserbisyo sa katawan sa Ginoo. No? So tanan yun pauli diha sa sacrament. So brothers and sisters, when the Lord Jesus commands His disciple to eat His flesh and drink His blood, He invites us to take His life into the very center of our being in John chapter 6, verse 53. Nga ang kinabuhi ko no, atong gi-offer diha sa kinabuhi sa Diyos mismo. No? Ang kamatayon ni Jesus sa cross, mao ang gasa siyang lawas og dugo diha sa katapusang panihapon ug atong gi-celebrate kanunay diha sa Santos nga Misa. Og iyang promisa nga siya mukaon ug muuban kanato once again sa iyang mga disipulo ug kanatong tanan diha sa katapusang bangkiti diha sa kaluwasan, diha sa iyang pag-abot, pagbalik, diha sa eschatological end time. Ingon bitaw siya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26. For as often as you eat this bread and drink the cup,
You proclaim the Lord's death until He comes. So makananayon gayo kita nga magampo, mag-apil diha sa santos nga misa, diha sa breaking of the bread, diha sa Holy Eucharist, we partake in the coming of the everlasting kingdom. No? Muabot siya diha sa ato ang pag makununayon. Makanunayon nga ato kining gibuhat in remembrance of Jesus sa breaking of the bread. Labi na atong buhaton kini in preparation for the holy sacrifice of the Mass. Diha gayud mismo sa individual nato nga kinabuhi. Diha mismo sa ato ang mga pamilya. No? Unsa may dad-on nato sa ato ang breaking of the bread ug ang Ginoo hangtod karon, no? Gamidyet sa atong kasalanan. Unsa may dad-on nato sa santos nga misa? Ang ato bang salapi? Ang ato bang mayong harvest? No? Ang ato bang profesyon nga nakapasar kag bag-o nga profesyon sa abogasya, inhinero o uban pa? Sa ato bang pagkaadunahan kayo, mao bay atong i-offer? Usa lang na kay ang tinuod ang tuburan niya na mao ang atong kasing-kasing. Unsa ba ang atong kasing-kasing o atong kinabuhi? Na ba sa kasalanan o wala? O atong paningkamot nga unta, dili kita maglunang sa salahan tod siya moabot, dili kita maluwas. Mao ang atong pagka makasasala, mo'y atong i-offer sa ato ang santos nga misa, nga mao ang atong bag-ong kasabutan, the new covenant. Salamat kayo, mga igsoon o may buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word.